Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Alam nyo, napakaganda po ang ating topic for today. Kasi i-share ko po sa inyo ang dalawang dahilan kung bakit very unattractive po ang babaeng chaser. Or babaeng palaging naghahabol sa isang tao or isang lalaki, especially sa mga nagugustuhan niya. And itong pong video na ito is not to condemn you or to judge you. Pero kailangan ko lang po kasing sabihin ang katotohanan para baka sakaling matauhan kayo at para maiwasan na rin yung masaktan ka at moloko ka at the end of the day. And then at the same time, para ma-retrieve mo or maibalik mo ulit yung value mo. Okay po ba? So kung interesado ka sa video na ito, then panoorin mo hanggang sa last part. Let's go! Anyway po mga kapatid, hindi po masama or mali ang magbigay ka ng hint na may gusto ka sa isang lalaki. Or magpakita ka ng mga signs na gusto mo rin siya. Para at least meron siyang fuel if ever na naliligaw siya sa'yo or if ever na nagugustuhan ka, meron siyang lakas ng loob na lumapit sa'yo at magpapansin at dumiskarte kasi meron siyang nakikita na signs or hint na meron ka ring gusto sa kanya. Pero iba po yung nagpapakita ka ng hint or sign sa ikaw na yung mismong naghahabol, ikaw na yung mismong lumalapit or gumagawa na ng maraming way para makuha mo siya or para makausap siya or para, mapalapit sa kanya. There's nothing wrong kapag ginawa mo yun ng isang beses, dalawang beses. Pero ang problema, kapag paulit-ulit na at medyo halatado na ng sobra sa isang lalaki, maniwala kasi hindi. Karamihan, hindi man lahat, pero karamihan sa amin na turn off agad. Okay? Ang ilan, papatulan ka, pero paglalaruan ka lang. Wala siyang balak na ipakilala ka sa kanyang mga magulang. Okay? Hindi man lahat, sabi ko, pero karamihan. Okay? Maintindihan nyo ito kapag ipagpatuloy nyong panoorin itong video na to. Okay ba? So, ano ba itong number 1 na dahilan kung bakit very unattractive ang isang babae na chaser or palaging naghabol? Is that sa paraan na yan, pinapakita mo lang na wala kang respeto sa sarili mo. Wala kang dignity. Wala kang honor. At wala kang ibang kinabibisihan. I'm sorry, medyo mabibigat at masasakit to, pero ito yung katotohanan. Whenever na palagi kang gumagawa ng way, makontak siya, mapalapit lang sa kanya, or anything na way para lang makuha mo yung kanyang attention, para sa amin yun kasi, parang nawawalan ka na rin ng dignity o respeto sa sarili mo. Okay po ba? Bakit? Kasi kung meron kang value, kung alam mo yung halaga mo, then you don't need to chase anyone to get someone's attention kasi kusa nila yung makikita sa'yo. Ang isang ginto, kapag nakita ng isang tao ang isang ginto, yung ginto na yan, hindi na kailangan na magtawag para sabihin na, oy, ako'y ginto, oy, maganda ako, oy, mahal ako. No, makikita agad ng tao yan. Yung mga jewelry, yung mga diamonds, they don't need na, ay, tignan mo, kumikislap ako. No, nakikita agad yung value nila. And kusa yung tao na lumalapit sa kanila kasi nagagandahan sila. Pero kung sabi ko nga, ikaw yung palaging naghahabol ng ganon, parang, I'm not sure okay, disclaimer, I'm not sure, pero parang para sa akin, sa perspective ng isang lalaki, parang wala ka man lang ka-dignity, wala ka man lang galang sa sarili mo mismo. Kasi bilang isang lalaki, ang tingin namin sa mga babae is that may value, pinapaalagahan, para sa amin nire-respeto yan. Okay, let me give you an example para mas maintindihan nyo. Kasi nung panahon na nabubuhay pa ako sa mundo, at the same time hindi ko pa alam yung value ng buhay ko, medyo magulo pa yung buhay namin ng asawa ko, and at the same time nag-aaral pa lang kami, and andyan na yung buntis na siya at that time, pero andun, loko-loko pa rin ako. Merong isang babae, and sineshare ko itong testimony ko na to, hindi para magmayabang, but
para matuto kayo, okay? Kasi nakakahiya yung mga ginawa ko, and I repented before the Lord, and I know that pinatawad na niya ako. And I know na pati ang Diyos nakalimutan na ang lahat. So, hindi lingid sa kaalaman ng misis ko to, alam niya yung mga nakaraan ko. So, may isang babae na nakatrabaho ko. Kasi ako, dati nag-aaral ako at the same time sa gabi nagtatrabaho ko. So, nagtatrabaho ako nagpa-part-time ako sa Jollibee. So, merong isang napakagandang babae, napaka-sexy, yes, napakakinis ng kutes, napakaganda. Almost lahat ng lalaki kapag tinitignan, talagang mapapalingon ka. Mapapalingon yung mga lalaki, pati mga katrabahuan namin sa Jollibee. So, isang gabi, pauwi na kami after ng duty namin. Nakita ko na naghihintay siya ng sasakyan pauwi sa kanila. Hindi ko kilala kung taga saan to, kung saan. But I believe taga Maynila to, na pumunta lang dito sa probinsya. So, ayun, nakausap ko, and at that time mismo, hindi ko pa alam yung kanyang Facebook, hindi ko pa siya masyado kilala, pero at that time, to make the story short, may nangyari sa amin. And, ganun lang ng ganun. Hanggang sa naging normal, andun pa rin sa trabaho, patingin-tingin lang. Parang, walang something sa amin. Hindi ko siya naging girlfriend, hindi ko rin siya niligawan. So, ganun yung nangyari. And then, nagulat ako kasi nalaman ko na lang, or nakita ko actually siya sa campus. Nag-enroll siya sa school na kung saan pinag-aaralan ko. And sabi ko, okay. There's nothing wrong with that. And hindi ko nakuha yung kanyang Facebook. Kumbaga, ganun nga yung buhay ko noon. Wala akong masyadong pakialam sa deep na relationship, So, nakuha ko lang yung kanyang number para ma-chat ko. So, nakita ko nag-enroll siya sa school. And then, next na lang, nagulat ako pag uwi ko ng isang hapon. Andun siya sa boarding ko mismo. Naghanap din siya ng room na available sa boarding ko, tapos merong available. Nagulat ako nandun. Alam nyo, at that time mismo, turn off na ako. Because hindi ko, or ayaw ko bilang isang lalaki, ito yung perspective ng isang lalaki, hindi ko sinasabing lahat ng lalaki. Ayaw ko ng ganong tipo ng babae. Na parang pinagpipilitan yung kanyang sarili. Na siya na mismo yung 100% na gumagawa ng way para makadikit lang sa akin. Turn off agad ako. Although, andun na yung last, o gusto ng laman na, of course, pinalapit mo na, damo na yan, no lumalapit na sa kalabaw. Pero hindi ko na pinatulan because I feel like this is not, sobra na to. And to make the story short, kalaunan, nalaman ko na talagang ganun. Masyado siyang nagpapapansin sa mga boardmate ko, sa mga kaibigan ko, and ito worse, isa sa mga kuya-kuya namin sa board din, parang nagpapapansin siya, and doon ko na siya pinagalitan, and I don't know na, umalis na ata siya, I forgot that, wala na kaming communication. But, kung makuha nyo lang yung aral dyan, is that, kung talagang mahal ka ng isang lalaki, kung talagang may gusto siya sa'yo, at kung talagang may balak yan na magseryoso sa'yo, then, siya yung gagawa ng way para mag-reach out. Siya yung gagawa ng way para mapalapit sa'yo, magpapansin sa'yo, o makuha yung attention mo. At actually, yun yung number 2 namin. Number 2 natin. Yung number 2 kung bakit very unattractive yung babae naghahabol, because natural instinct ng bawat lalaki is a hunter. Kami po yung na-design to hunt. And para sa amin, whenever na walang ka-excite or whenever na nandyan na yung ihahunt namin, wala na, boring na. Boring na. Gusto ko lang linawin sa inyo, hindi ko sinasabi na huwag kang magpakita ng anumang effort. Of course, magbigay pa, pero sabi ko nga, huwag po lahat. Kasi bilang isang lalaki, kapag nangangaso yan or nangingisda yan, kapag yung isda andyan na sa harapan niya, at hindi man lang gumagalaw or umaalis or tumatakbo, boring. Yung may thrill sa amin at nagtitrigger na excitement namin is yung gumagalaw, yung tumatakbo, yung hinahabol namin. Doon kami mas na-excite. Parang feeling namin kapag nakuha namin yung isda na yon na mahirap makuha, may reward sa amin. May something na parang naidadagdag sa kapugihan or masculinity namin. So, natural instinct kasi namin ang pagiging hunter. So, kung mapapansin mo, bawat lalaki na talagang totoong nagmamahal,
gagawin nila ang lahat, makuha lang yung attention mo. Gagawin namin ang lahat, mapalapit lang sa'yo, ma-appreciate mo lang. Kasi, hindi lang namin yung ginagawa para sa'yo. Para kasi din sa amin is that meron kaming something reward. Meron kaming nakukuha na para bagang nakakapogi at may reward sa amin maliban sa binibigay mo. Na parang mas nakakalamang kami sa ibang lalaki kung yung nakuha namin is worth it, hindi madaling makuha. Alam niya yung value na at may value talaga. So that is why hindi talaga kami masyado, hindi ko naman sinasabi, ulitin ko ulit, hindi lahat ng lalaki, pero hindi kami masyadong nahatak sa babae na sila yung palaging gumagawa ng way para mag-reach out sa amin. So, my piece of advice ko sa inyo, if you want to maintain your value, is that you need to learn na magbigay ng hint, ng signs na may gusto ka, kung talagang may gusto ka, pero hayaan mo na siya yung gagawa ng way para mapalapit sa'yo, para makuha yung attention mo, para mag-effort siya para sa'yo. And be careful na mahulog sa kanyang bitag. Kasi minsan, ang lalaki, tinetest ka niyan kung easy to get ka bang babae. Okay? Hindi ko na naman sinasabi na lahat ng easy to get na babae is that walang magsiseryoso na lalaki. Meron. Pero generally, tinatry ng isang lalaki na ikama ka kaagad or may mangyari agad sa inyo sa early stage ng relationship. Karamihan sa mga lalaki, hindi rin lahat, tinatry na may mangyari sa inyo sa early stage pa lang ng relationship. Bakit? Ipagmayabang sa mga kaibigan or talagang yun yung gusto ng laman. And once kasi na nahulog ka sa patibong na yun, kasi marami yung gagawin, maraming diskarte yan na gagawin, papaibigin ka, pa-fall, tapos ikakama ka. Make sure na huwag kayong kakagat-agad dyan, okay? Make sure na huwag kayong kakagat-agad dyan. Kasi once na nangyari yun, yung value mo agad sa kanya, biglang babagsak. Biglang babagsak. And then, tataas na naman yan kapag kailangan ka ulit. Kapag may nakikita siya ulit na pwedeng habulin sa'yo, na pwedeng makuha sa'yo. I hope na nagigets yung point. That is why nga, palagi kong ina-encourage sa inyo that don't go into a relationship for fun. Go for a relationship when you're ready to marry. Okay? When you are ready to marry. So, mag-focus ka na sa buhay, sa pag-develop mo sa buhay, sa source of income. Make sure to create multi-source of income. And enjoyin mo yung buhay mo hanggang sa ipag-pray mo na ang Panginoon magbibigay sa iyo ng partner na magiging kasama at hindi yung pansamantala lang, kundi pansamantagal. And you'll see, ma-enjoy mo yung buhay. So, that's it. I hope po na nakatulong itong video na to sa inyong lahat. Maraming salamat po. Please share this video and God bless.